So eto na nga mga sangkay. BBM at Sara Duterte magkakaayos pa nga ba o tuloy ang bakbakan? Hello guys, this is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Kalmado pa ba kayo sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon? Anyway, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Sa lahat ng solid sangkay, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala din po tayong lahat. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, ayan po, 1.36 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Grabe, parami po tayo ng parami, mga sangkay. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, pag-usapan po natin ito ngayon, mga sangkay, itong nangyayaring gulo ng politika sa ating bansa. Eto kasi, ayon po sa report, Vice President Sara Duterte hindi na umano makikipag-ayos kay President Bongbong Marcos. Naku po! Ano to? Gera na to mga sangkay. Mukhang all-out war na ito sa pagitan po ng Marcos laban po sa Duterte. Grabe, no? Grabe yung nangyayari ngayon. Well, sabi ko nga sa inyo, kalmado lang dapat tayo. Huwag tayo papaapekto sa mga ganitong klaseng mga nangyayari sa Pilipinas. Alright? Tingnan lang po natin hanggang saan tatakbo itong hidwaan ng dalawang panig. Patindi ng patindi ang banggaan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Malabo na na magkaayos sila. Lalo ngayong pinasabi na ang bise sa kanyang bantang ipapatay si PBBM. Ako, yan na nga po. Pero may paliwanag dyan si VP Sara. At live mula sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, nandiyan pa rin ba si VP Sara? Bok, binabantayan natin ngayon kung babalik ba dito o dito magpapalipas ng magdamag si Vice President Sara Duterte. Pero sa ngayon parang touch move sa larong chess ang senaryo na tila gustong linawin muli ni VP Sara Duterte kaugnay sa banta niya kay Pangulong Bongbong Marcos na anya taken out of logical context. Nako. Ako mga sangkay ulitin ko lang, gitna naman ako sa mga nangyayaring ito. Pero, in my own opinion, kahit ano pang sabihin ni VP Sara, nabanggit niya na po kasi. Kahit ulit-ulitin niyo po yung video, kahit anong paliwanag din dyan mga sangkay, actually, hindi na po kailangan dito ng paliwanag eh. Malino na po yung video na nabanggit niya po mismo, na ipapatumba niya po si PBBM. Kahit sabihin pa niya mga sangkay na kung mangyayari lang yun, kung ako ang ipapatumba. So kung wala na siya sa mundo, at pinatumba siya ng kung sino man mga tao na sinasabi po niya, mga sangkay, na may nagbabalak daw po ng masama, then ipatumba daw. Nag-hired na po siya ng kung sino man para mapatumba. Itong sila PBBM, sila Romualdez, itong si Lisa, lahat po sila, mga sangkay. Ngayon, ang kwento niya, mukhang delikado ang kanyang seguridad. Pero kwento niya yun, mga sangkay, wala naman tayong patunay dun. Ang mabigat kasi dito, yung galing mismo sa bibig niya, na ipapatumba niya ang Pangulo. Yun po ang point doon. Kahit anong paliwanag dyan, wala na pong silbi yun, mga sangkay, kasi nabanggit niya. Siguro nahihimas-masan ngayon si VP Sara kasi wala na eh. Nung time na yun, galit na galit po siya eh. O hindi ko alam kung galit ba yun o isang drama, mga sangkay, na hindi niya nabantayan, nababalik sa kanya. Hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Ayan na. Palabang Vice President Sara Duterte ang humarap sa media. Grabe, no? My goodness. Alam nyo, mga sangkay, tatanungin ko kayo, kayo ba ay nagsisisi na binoto nyo itong si PBBM at si VP Sara noong 2022? Sige nga, mag-comment nga kayo, mga sangkay. Kasi sa mga nakikita natin ngayon, alam nyo, sa totoo lang pinagtatawanan po ang kabilaang panig, DDS at Marcos loyalist, nitong mga dilawan. Actually, sabi nila, pinapanood lang daw po, mga sangkay, yung awayan na ito. Kita nyo na ang nangyayari? Hindi na raw siya makikipag-ayos pa sa dating kaalyado at running mate na Ayan si na. Pangulong Bongbong Marcos.
Kasunod yan ang paghahain ng sabina ng NBI sa kanyang opisina para makapagpaliwanag sa umano'y grave threats at posibleng paglabag niya sa anti-terror law. Tanging legal counsel lang ng OVP ang tumanggap ng sabina. Ito ang pagpapatunay na meron tayong due process. Bibigyan natin ng pagkakataon ang ating Vice President na maibigay ang kanyang side on the controversy. Paliwanag niya at kasama na yung sinasabi niya na may threat sa kanyang buhay. Ayun. Yun ang dapat malaman natin. Yung sinasabi ng may banta daw po sa kanyang buhay, mga sangkay, no? Kasi kwento niya po yun eh. So, well, malalaman naman po yan, mga NBI, magagaling po dyan, mga sangkay, mag-imbestiga. Nag-ugat yan sa pagbabanta ng bise na ipapapatay sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. Grabe, no? Di ko ma-imagine, mga sangkay, na ito na po yung nangyayari ngayon. Samantala dati, may pag-ganun-ganun pa eh, no? Wala, mga sangkay. Ito na yon. Tanggapin na lamang po natin, mga DDS, mga Marcos loyalist, na ito na po yung sitwasyon ngayon, mga sangkay. Kung ako nga sa inyo, wag na kayo mamili sa dalawa eh. Gumitna na lang kayo. Ganun na lang, mga sangkay. Kasi, wala. Ito na yun eh. Parehas po may ano yan. Parehas may pagkukulang. Parehas may mali. Parehas may tama. Bahala na kayo, mga sangkay, kung ano po ang inyong magiging posisyon dyan. Pero tayo, ang hiling ko lang, maging pro-government pa rin po tayo. Hindi naman po masama yun. Maging pro-government po tayo. At the same time, sa mga awayan, gitna po tayo. Kumbaga, susuporta lamang po tayo sa gobyerno kung anong kanilang ginagawang mga magaganda, kagaya po ng mga project. Pero pagdating sa mga bardagulan, bahala na sila sa buhay nila. Ipinaliwanag ni Inday Sara ang mga binitawan niyang salita. Kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? I have to die first. Kailangan daw po na niyang mawala sa mundo bago po tumirada yung assassin. They have to kill me first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Is revenge from the grave a crime? Wala raw sa tamang konteksto ang pagbibigay kahulugan sa sinabi niya. Maki-check. May sinabi ba akong assassin doon? Hindi. Kahit walang sinabing assassin, mga sangkay, common sense na po yun eh. Alam nga naman, kulam? Kulam ba yun? Kukulamin ba si... Alam nga namang, maliban na lang, Madam, Vice President, kung mangkukulam yung sinasabi po niya, mga sangkay, na nirentahan po niya. O, nirentahan ba? Or basta, ayun, mga sangkay, parang, di ko alam kung ano ba yung context doon, nirentahan o tropa or what. Basta yun daw po yung magpapatumba, mga sangkay. Maliban na lang kung mangkukulam. So, common sense, kahit nga sa international news, assassin po talaga yung ginagamit nilang word. Kasi yun po yung term na magdi-describe, mga sangkay. Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Tingin naman ni NBI Director Jaime Santiago, seryoso talaga ang pagbabanta ni VP Sara. Dalawang beses sinabi ni Madam Vice President na no joke, no joke. Totoo yun, mga sangkay, yun yung sinasabi po natin. May no joke kasi doon. Alam nyo, siguro, ang ginawa ni Vice President Sara Duterte, dapat sinabi na lang niya na, may banta sa buhay ko. Bakit walang ginagawa yung otoridad sa akin? May banta sa akin. Ang kaso, dinagdagan niya. Kapag may mangyari sa akin, papatumba ko kayo. May kinausap na ako. Dito tuloy, mga sangkay, sumama yung tingin ng iba sa kanya, mga sangkay. Lalo na po, baka ito po yung magmitsa ng impeachment complaint against her. Diba? Talagang serious siya on her instruction to the kung sino man yung assassin, kung sino man yung kinausap niya.
Maging si Justice Undersecretary Jessie Andres tinabla ang ideya ng tinatawag na conditional threat o yung pagbabanta na may kondisyon gaya ng kay VP Sara na papatayin lang daw si Pangulong Marcos kung itutumba siya. A threat is a threat. If I say that if you do not fulfill your obligation, I will kill you. That is plain and simple threat. Whether or not you fulfill your obligation, threat pa rin yun. Nagbanta Kasi ka na. sinabi mo na eh. Yun tama yun mga sangkay. Yung nga po yung sinasabi natin Nasabi na kasi ni Vice President. So, ang pagkakalam ko, yung video kasi naka-record na. Nandun na sa NBI, tinago po nila mga sangkay kasi pwedeng burahin yun Biyernes ang itinakdang schedule ng NBI para makuha ang paliwanag ng bise. Sinisiguro naman ni VP Sara na handa siyang humarap. Ipinagtanggol din siya ni Senator Bato de la Rosa. Let's get ready to rumble. The more you hurt her, the more she's fighting back. Ganon yung ugali ng Duterte. Hindi yan natatakot. Nagbabalita mula Well, tingnan po natin mga sangkay. Saan aabot itong banggaan ng Marcos at Duterte? Kayo, kung tatanungin ko kayo, saan kayo papanig sa dalawang to? May mga neutral din ba dito? Mag-comment din po yung mga neutral. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Kasi ayaw na po makipagbati ni VP Sara. Siguro kahit anong mangyari, wala na. Wala nang chance para maayos to. So matibay na lamang po ito. Ang kawawa dito, tayo mga Pilipino. Well, ano po inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po pala tayong isang YouTube channel. Ito mga sangkay, road to 100,000 na po ito, subscribers. Parami po tayo ng parami dito sa Sangkay Revelation sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe. Sangkay Revelation, hanapin niyo po sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Alright? So ako na po yung magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.